So right now, check naman natin yung difference ng version 1 ng RG35XX versus itong Plus na RG35XX. And check natin yung software differences, yung physical differences, at yung at kung ano-ano pang makikita natin difference sa kanila, no? So let's start with of course yung physical na aspect nung console na ito. Ang pinaka difference naman nila is yung sa buttons, kung saan nyo makikita. May difference dito between mas malaki ng konti yung buttons ng konti dito, hindi nyo masyado mahalata. Sa physical naman, may mapapansin nyo mas mabigat to ng konti since mas malaki yung battery niya. This one uses 2600 mAh na battery at ito naman is 3300 mAh na battery. So, significant yung in-increase ng battery nitong Plus version. So, right now, check naman natin yung difference ng version 1 ng RG35XX versus itong Plus na RG35XX. And check natin yung software differences, yung physical differences, at yung at kung ano-ano pang makikita natin difference sa kanila, no? So let's start with of course yung physical na aspect nung console na ito. Ang pinaka difference naman nila is yung sa buttons, kung saan nyo makikita. May difference dito between mas malaki ng konti yung buttons ng konti dito, hindi nyo masyado mahalata. Sa physical naman, may mapapansin nyo mas mabigat to ng konti since mas malaki yung battery niya. This one uses 2600 mAh na battery at ito naman is 3300 mAh na battery. So, significant yung in-increase ng battery nitong Plus version. Regarding naman sa button placement, kasi mapapansin nyo sa select and start, mas mababa tong nandito. Dito mas manakangat ng konti. At yung menu button nito is nakaangat dito. Dito naman is medyo centered dito nakababa. So, yun lang naman yung main difference na makikita nyo sa harap. Sa taas naman is pareho lang naman. Yan kung makikita nyo. Parehong may mini HDMI port ang dalawa. So, sa sides naman, thickness, kung mapapansin nyo, mas mataba ng konti ito since mas malaki yung battery dito. Sa slots naman is the same. Dalawa pa rin, dual slot. Sa power buttons, the same as the reset button. So, sa likod naman is merong major differences. Kung mapapansin nyo yung R1, R2, L1, L2 buttons. Ito naman is may inclined siya. Yung shape ng mga buttons. So, yan. Dito kasi padiretso, medyo mas uncomfortable to gamitin. Ito naman is resting nicely into your fingers, no? Pag maglalaro kayo, nakarest ng maayos yung fingers nyo. Yan. Mas comfortable siya ngayon hawakan at pindutin. Sa buttons naman, kung yung difference sa pindot, sa feel and comfort, mas maganda talaga tong RG35XX Plus. Mas hindi siya cheap pindutin, mas may konting how do you call this? Hindi siya mushy pindutin. Sa likod naman sa mga buttons, hindi naman masyado nagkakalayo yung difference, pero may konti, mafe-feel nyo. Mas clicky itong bago sa Plus kaysa dito, at mas comfortable pindutin. At kung mapapansin nyo rin dito, may screw dito, ibig sabihin, mas madali itong tanggalin or i-replace yung battery. Yan. So, yun yung pinaka main difference ng harap, likod, at sa sides nito. So, yun. Volume buttons are the same placement dito sa sides. Sa ilalim naman is walang pinagbago. So, yun. Pareho lang. So, sa software naman, ang pinaka difference naman nila is, ito is stock OS. Ito naman is gumagamit ng Garlic OS, itong version 1. Pero dual to, pwede rin siyang magkaroon ng stock OS. Ito kasi, wala pa masyadong definitive na OS na version dito, so stock muna. So, yun na ang difference nito. So, since marami ng review nitong version 1, let's put this aside. Let's check out this software. So, ito nga pala, meron tong Wi-Fi and Bluetooth. Ito naman, version 1 is wala. So, yun yung pinaka-advantage nito. Mas malaki yung battery. Screen size, the same. Yan. Ito yung pinaka-interface niya. Nababago rin to. Yan. Pwede nyo i-set up. I mean, hindi siya ganun ka-clean or
kaganda yung software interface, pero mas advanced siya compared dun sa stock OS nito. So right off the box, meron siyang over 5,000 games. Ang difference lang din sa games nito compared dito is ito, meron ng NDS na built-in na games. So yun na, maganda yon. So over 5,000 din na games pwede rito. PS1, PSP pwede na rin pala rito na hindi kaya nitong version 1. Kasi mas malakas na pala ang processor nito compared dito. So kaya niya na maglaro ng PSP games. So sinabi ko kanina, so pwede kayo gumamit din ng controller dito. Ang advantage nitong version 2 is pwede kayo gumamit ng Bluetooth connection. So hindi niyo na i-connect na wired yung device nyo dito. So you can play this wirelessly. Lalo na sa PSP games, kailangan nyo ng ganitong joystick. Mas okay siya gamitin at mas comfortable. So, hindi lang pala PSP and DS, meron din siyang Dreamcast. So, kung ako papipiliin, mas sulit to bilhin regarding sa mga games availability, yung kaya niya, lalo na pag mahilig kayo sa PSP games. You can play it here, pero mas advisable na gumamit kayo ng wireless controller kung PSP games yung nilalaro nyo, kasi yung mga games doon, mas okay laruin pag meron kayong mga controller na katulad na ganito na pwede nyo i-connect dito via Bluetooth. Regarding naman sa performance nito, of course, mas malakas nga yung meron siyang PSP, so mas malakas din siya mag-consume ng battery. So kaya nila siguro in-increase yung capacity ng battery kasi meron na siyang mas powerful na processor at yung mga games nito is mas mabigat. So i-try natin tong game, Tekken 6. Built-in na rin to, kasama na to dun sa stock OS natin. So pag fighting game naman is okay lang na gumamit ng mga directional button, pero kunwari naglalaro kayo ng God of War, Assassin's Creed or Grand Theft Auto, mas kailangan nyo gumamit ng joystick for a more comfortable experience. So susubukan natin na yung performance ito by playing the Tekken 6. Okay, initial experience ko dito is meron siyang choppiness dun sa sound, medyo naglalag siya at medyo may slowdown yung game na Tekken 6. Kung mapapansin nyo dito, parang yung sound niya parang medyo choppy. So meron siyang border dito. Since 4x3 yung screen natin, nagkaroon ng nilagyan nila ng border dito sa taas tsaka sa baba, which is a bit distracting in my opinion. Pero wala tayong magawa kasi 16:9 yung ginagamit na ratio ni PSP. So kailangan talaga may border dyan. So yun nga, try natin na maglaro ng iba since mabigat tong game na to, no? So expected na meron dyan magkakaroon ng konting medyo sluggish yung gameplay, pero playable naman siya. So hanap tayo na mas magaan na game. Sa PSP rin, try natin itong Mega Man. So, let's try this Mega Man game. So, kung mapapansin nyo, meron siyang nakastretch yung aspect ratio niya. So, yan yung stock niya, no? So, meron naman dyan na workaround. Pwede nyo i-change sa settings dito. Yan, meron din siya sa graphics, yung display layout, yan. Pwede nyo yung scaling niya, pwede nyo palitan. Yan. Pero kung hindi kayo bihasa or hindi kayo comfortable, change the graphics. At kung okay na sa inyo itong ganitong aspect ratio, wala namang problema. So, smooth naman ang gameplay. Sa mga lighter games na PSP, wala magiging problema katulad nitong mga ganito. Kayang-kaya niya. Pero yun nga, kanina yung mga Tekken 6 or kasi pwede kayong maglagay ng games doon. Pero syempre, meron ding limitation yung kayang i-produce nitong console na to.
So, keep in mind lang din sa mga ganun. So, yung mga games niya, siguradong mahirapan kayo. Of course, yung kanina, yung Tekken 6. Yeah. Please stick with the more, kung sa tingin yung light lang yung game sa mga PSP. Ay, mga Persona, I think kayang-kaya nito. So, yan, napalitan ko na sa original aspect ratio yung game. So, nawala yung borders. Hindi siya naka-stretch. So, yan yung itsura niya. Yung sa native resolution. Yan. Actually, very okay naman yung graphics, no? So, wala naman akong complain dito. As long as you can play PSP on a games na ganitong presyo. Yan. Very sulit in my opinion. So, ito yun sa settings niya. Battery, of course. Meron dito date and time, brightness. Yan, pwede nyo palitan. Bluetooth settings, dito nyo i-connect yung controller nyo. Yan, naka-close. So, open nyo lang yan. Nakikita nyo dito yung connected device. So, pwede nyo rin palitan yung background, icons na gusto nyo. Yan. Customizable naman pero very limited lang yung options. So, dito nga 4 lang yung background na pwede nyong gamitin. So, yan. So, ginamit ko to. So, yan. Yan lang naman yung pinaka main difference nito. So, hopefully, CRG 35XX or si Garlic OS, mag-release sila na officially for this version 2 ng RG35XX Plus. So, in conclusion, so worth it pa in difference. This cost around 2,500 to 3,000. Then naglalaro yung mga price range nitong version 1. Ito naman upgraded version is cost around 3,200 to 3,500 sa mga nakikita ko. So sa Shopee, sa Lazada, makikita nyo. So check nyo na lang yung pricing, nag-iiba kasi from shop to shop, magkakaiba yung presyo nila. So, yun. Worth it ba ang difference? 500 to 700 pesos difference. I think worth it siya pag gusto nyo talaga maglaro ng PSP games at wirelessly. Lahat naman ng physical nila is almost the same. Mas mabigat lang to. Mas maganda yung buttons. I think yung 700 na difference is worth it for me. Sa gusto ko, NDS, ganyan, Dreamcast, you can play wirelessly using this controller. So yun, overall, mas worth it pumili ngayon, lalo na kung wala pa kayo. Kung worth it ba mag-upgrade, I say no. Kung meron na kayong ganito at nag-enjoy kayo hanggang PS1 na games, napakarami magandang games from Game Boy, family computer na games na worth it pa rin. Pokemon games na kayang-kaya nito. So, in-upgrade lang nila to this version. I think magre-release pa sila ng horizontal version ng RG35XX, which is kind of weird, but I'm really excited for that one. So, yun lang guys. Hopefully nakatulong ako sa pag-decide kung anong dapat nyong kunin. I believe na ito dapat yung kunin nyo. Kung gusto nyo talagang wala pa kayo on hand. So, yan. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video.